Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, umabot na po tayo sa 24 sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Sinabi ng Allah, parusa ito sa mga taga-impyerno. Sabi niya dito, kahit magtiis sila, mapapasa kanila pa rin ang apoy bilang tahanan, at kung hihiling man sila na pabalikin, hindi na sila pahintulutang makabalik. Kaya isa sa mga nakakalungkot po ito, mga kapatid, sa mga parurusahan ng impyernong apoy. Kasi nga, sila pabaya masyado. Wala silang takot talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil sa kanilang mga kapabayaan, dahil sa hindi nila pagsunod, ganito ang ipaparusa sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit magtiis sila doon sa impyerno, walang patutunguhan ang kanilang pagtitiis. Kasi nga, hindi tatanggapin ng Allah. Kaya mag-ingat talaga sa kasalanan na walang kapatawaran. Ito po ang Syirkul Akbar. At hindi mo ibig sabihin Syirkul Akbar lang walang kapatawaran. Wala rin kapatawaran ang Kufur Akbar. Kasi iba kasi syirk, akala nila pagsamba, okay lang yan. Ibang kasalanan, Syirkul Akbar lang. Hindi ganun ang dito sa Islam. Ang Syirkul Akbar at ang Kufur Akbar, wala talaga yan silang mga kapatawaran. Kaya ang mga taga-impyerno na ito, mga kapatid, ang iba dyan naniwala sa may Diyos eh. Pero, nagtakwil ang iba dyan sa batas ng Diyos. Hindi nila kayang tanggapin yun. Kahit maniwala ka pala kay Allah, kahit maniwala ka pa sa propeta, kay Prophet Muhammad sallam, kahit marunong ka magsyahada, pero kung itinakwil mo ang isa sa mga batas ng Islam, maituring ka talagang maninirahan sa impyerno ng panghabang buhay. Kaya dahil dito, mga kapatid, yan, isa sa mga kahit nakakalungkot, kasi kahit anong tiis nila doon, walang silbi. Kaya apoy talaga ang parusa nila. Magiging tahanan nila yon forever and ever. At walang balikan na yon kahit anong hiling mo din kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mundo, tingnan sa mundo, iluluhod pa sila. Maawa talaga ang tao kapag madudurog talagang puso mo kapag nakikita mo nagluluhod dyan, ang tao humingi ng kapatawaran sa iyo. Pero sa impyernong apoy, walang ganun. Kahit anong hiling mo doon, hindi ka talaga pabalikin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa second coming, gusto nilang makabalik dito, magbibigyan sila ng pagkakataon, gagawa sila talaga ng kahit mabuting gawa. Hindi magpapayaman, hindi magpapasikat, hindi, gagawa lang mabuting gawa para mailigtas lang nilang sarili nila sa apoy ng impyerno. Subhanallah, kasi kahit anong tiis mo, walang pakinabang nga doon. Kaya kadugtong dito sa sinabi ng Allah, sabi niya, waqayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin kad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nagtalaga kami sa kanila ng mga kasamahan at sa kaginawa nilang kakit-akit sa kanilang mga nagawa sa harap at likuran. Kaya't karapat-dapat laban sa kanilang salita sa mga kamayanan na sadyang lumipas bago pa sa kanila buhat sa mga engkanto at tao
tunay na sila ay naging mga talunan. Tingnan nyo, binigyan pala sila, mayroong nilagay ng mga satanas noon. Ang satanas, alam naman natin, tao at engkanto yan. Na magpapayo sa kanila, akala nila ang payo na pakagiliw. Akala nila ang payo na paganda. Hindi nila alam, kaakit-akit lang pala. Pero hindi pala kabutihan na katanggap-tanggap kay Allah. Bagkus kaparusahan ang naghihintay sa kanila sa araw paghukom. Kaya lahat po iyan, mga kapatid, nagbigay na ang Allah ng mga babala. Nagbigay na nga siya ng mga nangyari sa mga nauna. Binigyan na sila ng mga halimbawa para hindi nila uulitin ano ang ginawa ng mga nauna. Ngunit wala. Ganon na ganon pa rin. Inapakan pa rin nila mga batas. Kaya tuloy, hinatulan sila, mga kapatid. Innahum khasirun. Khasir, mga kapatid. Innahum kanu khasirin. Yun ang hatol sa kanila ng mga talunan. Pagdating ng araw paghukom, mag-iiyakan sila. Pagdating ng araw paghukom, matatanggap lang nila ang kanilang mga aklat doon sa kanilang mga kaliwa. Kasi nga, puro kasamaan ang kanilang mga ginagawa. Walang takot, walang pagtitiis. Hindi man lang naisip si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iniisip, makamundong bagay na hindi sila natatakot. At walang tinatawag na hindi sila nag-uusdili talaga. Patuloy sa paggawa ng kasamaan. Kaya sabi dito, sa kadugtong sinabi dito ng Allah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Tignan nyo, sinabi ng mga yaong tumakwil, huwag na kayong makikinig sa Quran na iyan at mag-ingay kayo roon upang sakali kayo'y magwawagi. Tignan nyo, subhanallah, ito ang sasabihin nila. Sasabihin ng mga mapagtakwil. Sasabihin nila, huwag kayong makikinig sa Quran. Alam naman natin, ang Quran nagdadala ng kadalisayan. Nagtuturo kung saan magiging matino ang tao. Wala. Bagkus, mag-ingay pa sila. Subhanallah, grabe talagang ginawa nila dito. Mag-ingay para baka sakali kayo magwawagi. Kasi ganun na ganun mga Quraysh. Ganun na ganun ang kanilang pagiging sakim. Ayaw talaga nilang ipaabot ang Quran sa ibang mga tao. Okay lang sana kung sila lang hindi sila makinig. Dapat, pero may respeto. Okay lang sana yun pero wala Ganun na ganun ang kanilang pagiging agresibo sa paggawa ng kasamaan. Pag-ingay pa sila, subhanallah. Mangdamay pa sila sa kanilang mga kasalanan na hindi nila pakikinggan ng iba. Bagkus pinipilit talaga nilang kanilang pagtatakwil. Kaya sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَلَا نُذِكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya talagang ipapatikim namin sa mga yaong nagtakwil ang matinding kaparusahan at talagang gagantihan namin sila sa pinakamasagwa sa dati nilang ginagawa. Tignan nyo? Ganun pala ang tao kapag gumagawa ng kasamaan. Meron talagang tinatawag na kaparusahan. Kung anong ginawa mo, ganun ka gagatimpalaan ng Allah. At alam naman natin ang mga mapagtakwil, ang mga kafir. Nagtakwil sila Kaya tuloy, doon sila babasihan sa kanilang mga pinanggagawa.
Kaya kung kapag ang tao kapag nakagawa ng pagtatakwil sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron talagang kaparusahan. At ang parusa na yun, hindi maliit, bagkus napakatindi. Alam naman natin, impyerno, napakatindi. Papasuin ka na nga, sigaw ka ng sigaw, papasuin ka ng baga. Sakit na sakit, sakta na sakit talaga sa'yo. Tapos, impyerno pa. Araw paghuhukom, tatayo sa'yo doon. Kaya, dahil sa kanilang mga pinanggagawa, tawag doon aswa, tinatawag pinakasagwa nilang mga pinanggagawa, gagantihan sila doon. Subhanallah. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid sa kupor na yan. Pagtatakwil, kaya sa atin, iniingatan natin sarili natin sa mga ganito eh. Kaya sa Islam, bawal na bawal tayo makikiselebrate sa birthday. Kasi alam naman natin, ang iba, hindi okay lang, may mga pagtatakwil dyan eh. Tapos nakikiselebrate ka dyan. O kaya, nagtatawanan sila sa religion. Kinukutya nilang religion, tapos nandyan ka. Nakakatakot yun kasi hahatulan ka sa mga pinanggagawa mo. Tawag dyan, pinakasagwa ang gawain nyo. Tapos nandyan ka. Hahatulan ka talaga ng matinding kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat mga kapatid. Lalo na sa mga shirkiyat, tinatawag natin shirkiyat niya. Pagtatambal, lalo na mga Christmas, New Year. Akala ko dati New Year okay lang pero ang New Year pala hinango sa mga Chinese. Tapos nagpapasabog sila, nagpapaano sila para ipantaboy sa mga demonyo. Shirkiyat talaga. May pagtatambal talaga. Hindi lang pagpapasalamat sa bagong taon. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid. Hindi pwede kasi tinatawag yan, pinakasagwang gawain yan. Tapos nandyan ka. Iba kasing masama kaysa pinakmasama. Gagawa ng masama, mas maliit pa yung parusa. Pero kung nandoon ka sa pinakamasama, doon ang pinakamatinding kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi dito ng Allah, sabi niya, "Dzalika jazaa'u a'da'illah an-nar lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ang kabayaran sa mga kaaway ni Allah, ang apoy. Papasakan nila roon ang walang hanggang tahanan bilang kabayaran sa dati nilang pagtatanggi sa aming mga tanda. Subhanallah. Maituring ka talaga na bilang isang kaaway ng Allah. Kung ginagawa mo katulad ng ginawa ng mga Quraysh sa kanilang mga pagtatanggi, sa kanilang pagtatakwil, kung ginawa mo kanilang ginawa, kinukutya mo propeta, oo nga, wala ng propeta, pero kinukutya mo pa rin sa pagsusulat, nagdudrawing ka na mukhang demonyo talaga si Prophet Sallallahu, subhanallah. Katawag sa iyo, kaaway ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang iyong parusa ay apoy na tinatawag natin impernong apoy, mga kapatid. Kaya at ang imperno, hindi yan siya kwentong barbero. Meron nga nakita na sa ang katulad sa impyerno kay tulad ng araw, subhanallah, ang araw. Apoy pala yan talaga. Sumasabog araw-araw. Kung kaya ngang gumawa ang ala ng araw na bilog tapos grabe ang pagsabog, grabing apoy, paano kayang impyerno? Kaya rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit sobra pang gagawin doon? Kaya hindi biro-biro yan mga kapatid, hindi yan mga kwentong barbero. Kasi ginawa yan ang impyerno para sa mga taong bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa. Mga
pagtatanggi na yan, lalo na sa mga tanda ng alat, tinatanggihan yun ang kanilang magiging bahay, ang impyerno. Kaya merong sabi dito, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِينَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi ng mga yaong tumakwil, O aming Panginoon, ipakita mo naman sa amin ang yaong dalawang nagpaligaw sa amin mula sa mga jin at tao para ilalagay namin sila sa ilalim ng aming mga paa upang magiging kabilang sa mga pinakamababa. Subhanallah, tingnan nyo. Ganun na ganun ang gagawin ng mga mapapaimpyerno. Mananalangin na lang kaya kasi manalangin sila sa kanilang sarili, walang silbi. Kaya ginawa nila, mananalangin na lang sila laban sa nagligaw sa kanila. Ang nagligaw sa kanila, mga jin at tao. Kaya may turing talaga natin silang mas satanas. Ang mga jin at tao. Kasi nagpapaligaw sila At hindi nila alam, meron palang kaakibat pala dyan na kaparusahan na kayang-kaya ka palang ipagdua o manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ilagay sila sa mas mababa pa doon sa bandang ilalim sa kanilang mga paa. Alam naman nating impyerno, hindi yan siya katulad ng paraiso na paakyat. Pababa po yan kung ano pa, kung sa atin pa, parang sa basement, pababa. Hindi katulad ng building, mapapatay ng building, pataas ka ng pataas. Hindi, basement, pababa. At ang sino pinakamababa, yun ang pinakamatinding gumawa ng pagtatakwil at pagtatanggi kay Allah. Kaya dahil doon, ilalagay sila doon mga kapatid. Kaya nakakalungkot talaga ang hantungan ng impyernong apoy. Kasi nga sila, ilalagay doon sa pinakamababa. At minsan, hatulan ka na, tapos meron pang ganun. Meron pa nagdua sa'yo. Subhanallah, napakasakit talaga kapag mapapa-impyerno ka. At ikaw pa ang numero 1 sa pagnilinlang ng mga dito sa mundo. Ikaw taga-akay, ikaw nag-leader, ikaw nagiging pinuno, inakay mo sila lahat. Subhanallah, nahatulan na sila sa impyerno, tapos magdudua pa. Tapos ikaw, pababa ka ng pababa doon sa impyernong apoy hanggang apak-apakan ka nila doon. Subhanallah, nakakalungkot talaga mga kapatid. Ano ang magiging sitwasyon ng mga taga-impyernong apoy? Ganun ang pagsusumpa nila sa bawat isa. Yun lang kaya nilang ipaghihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na isumpain ng tao na yan, sumpain ng kanto na yan. Ilagay mo ya Allah doon sa mababa, mas mababa pa. Ilagay mo sa ilalim ng aming mga paa. Kaya, hindi biro-biro po mga kapatid ang impyernong apoy na yan. Kasi nga, parusa ay napakatindi. Tapos, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panghuli, sabi dito, katotohanan ang mga yaong nagsabi, o aming Panginoon, nagsabi na ang aming Panginoon ay si Allah, at pagkatapos nagpakatuwid, magsisibabaan sa kanila ang mga anghel na huwag kayong mangangatakot at mangangalungkot at magalak kayo sa paraiso na ipinangako noon sa inyo. Allahu Akbar. Ito naman pala ang biyaya sa mga nagpakatuwid dito sa mundo. Naniniwala na kanilang Panginoon ay si Allah, Rabbuna Allah. Kasi nga,
may mga pangyayari kung saan napakaganda. Magsisibabaan sa kanilang mga anghel. Tapos magbabigay sa kanilang balita. Huwag na kayong matakot. Ibig sabihin na matakot dito sa mga sa kanilang hinaharap. Huwag silang matakot sa kanilang kinabukasan. At huwag kayong malungkot. Ibig sabihin sa mga nakaraan nila, huwag sila malungkot. At magalak sila sa paraiso, mga kapatid. Dahil yan ang ipinangako na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya magpakabait po tayo dito sa mundo, mga kapatid. Huwag tayong pabaya. Dapat sa time ng mga pinangako ng Allah, sampol sa sala, pinangako niya kapag ikaw nagsasala, paraiso ka. Magsala ka. Kung ipinangako sa iyo sa ganitong gawain, papaparaiso, gawin mo. Kapag pinangako sa iyo paraiso, kung magpakabait ka, nagpakatuwid ka, isipin mo, alalahanin mo si Allah. Inshallah, marinig mo rin yan marinig mo rin yan balang araw, kapatid. At ikaw talaga'y magagalak. Ikaw talaga masisiyahan kasi nga ginawa mo ang ipinangako sa iyo. At marinig mo maanghel mismo, subhanallah. Makikita mo sila magsasabi ng ganun. Na huwag ka nang matakot, huwag ka nang malungkot. Huwag kayong mga takot at mga ngalungkot. Mga ganitong mga salita, mga kapatid, Allahu Akbar. Meron nga nagpapayo nga sa iyo sa time na depressed ka, tapos ganito, may marinig kang ganitong mga payo. Di ba? Napapagaan ang iyong sarili. Nagiging meron ka palang mga kasamahan ng mga mababait na nagsasabi sa iyo, nagpapayo sa iyo. Di ba? Naging magaan ang iyong pakiramdam. Lalo na doon sa araw paghukom, anghel mismo magsasabi sa iyo ng ganito. Sureball talaga ang iyong magiging tagumpay. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.